Kinabukasan, habang sabay kaming naglalakad ni Ricky patungo sa gate ng eskwelahan, biglang may pumarang isang puting van sa tabi namin. Bumukas ang kilid nito. Sa aming pagkabigla, hindi namin nagawang pumalag nung biglaan kaming hinila ng sabay papasok nito ng may 4 na katao. "Talian ng mga kamay at paringan ng mga mata, dali!" Ang sigaw ng isang lalaking nakasakay sa harap, katabi ang driver nung nasa loob na kami. Piniringan nila kaagad kami. Hindi ko na rin nagawang tingnan maigi ang kanilang muka. Bagamat may natandaan akong may mahabang buhok sa kanila, may kalbo, at ang forma ay mistulang mga galing sa kulungan. May mga tattoo kasi sa kanilang braso ang ibang nakita ko. Mga walang hiya kayo, anong gagawin niyo sa amin? "Huwag ka nang maingay, bakla! Busalan niyo mga bibig ng mga yan!" Agad-agad nilang nilagyan ng tape ang aming mga bibig. Sa sobrang kaba ng nadarama ko ng pagkakataong iyon, gusto kong sumigaw. Pero hindi ko mailabas ang aking boses at ang tanging nagawa ko na lang ay umiyak. Gusto kong sisihin ang sarili ko sa pilit na panggigiit ko sa aking sarili kay Marlon. Si Ricky naman ay pansin kong hindi na mapakali. Alam ko, nagsisisigaw siya, pero tanging ang mahinang ingay na nanggagaling sa kanyang ilong lamang ang naririnig ko na natatabunan ng mga ingay at tawanan ng mga taong dumukot sa amin. May isang oras halos ang lumipas at naramdaman kong huminto na ang sinasakyan namin. Bumukas ang pinto at kinaladkad kami palabas ng van. May pinto ang bumukas na tila isang yero. Sa tansya ko ay isa itong bodega o factory na walang tao. Hindi lang ako sigurado nun. Masarap pakinggan ng mga iyak at tili nitong dalawa kapag natikman nilang ipapalasap natin sa kanila. Bakit, ano bang gagawin niyo sa amin? Bakit niyo kami kalagan? Mga duwag! Ang tapang ng baklang to ah! Oo, bakla ako. Kung kaya kalagan mo ako, magsuntukan tayo. Ang tapang-tapang ng baklang to ah! Idol yata si Manny Pacquiao eh! Baka naman si Mami Junisha ka mo. Ano bang gagawin niyo sa amin? Hindi naman kami mayaman, wala kayong mapapala sa amin. Huwag kang mainipakla. Maghintay ka lang dyan. At habang nagsisisigaw si Ricky, kinaladkad ako ng isa sa sulok. At pagkatapos ang nakatali kong kamay ay itinaas at itinali pa ito sa isang poste. Pakiramdam ko'y ganun din ang ginawa nila kay Ricky. Pasensyahan tayo. Napag-utusan lang naman kami. Ano bang atraso namin sa inyo? Tuturuan lang namin kayo ng leksyon ng kaibigan mo para matutong lumugar. Boss, parang gusto ko rin subukan itong isa oh. Parang awan nyo na. Huwag niyo pakikilaman ng kaibigan ko. Hoy, anong huwag? Ako na lang, huwag siya. Ako na lang, saktan niyo kung kailangan. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o talagang gusto niyang iligtas ako. Ang mga salitang iyon ay sinabayan ng malalakas na halakhakan mula sa mga lalaki. Tila ginawang katatawanan ng aming takot. Paulit-ulit akong nakikiusap na tigilan nila kami, pero tila wala silang naririnig sa mga pakiusap namin. Habang lumalakas ang tawanan nila, naramdaman ko ang kamay ng sapilitang humawak sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko sa matinding takot. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kung lalaban ba ako, tatahimik na lang. Sa takot na baka mas mapahamak pa kami ni Ricky, nanahimik na lang ako. Ang mga sumunod na sandali naging malabo. Ramdam kong puwersa, takot at ang bigat ng mga nangyari. Hindi ko na rin alam kung gaano katagal iyon tumagal. Basta ang alam ko lang, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na matatapos din to. Matatapos din. At nang matapos na ang lahat, iniwan nila kaming halos walang malay sa lupa. Hindi ko na alam kung ilang oras kaming ganon. Ang mahalaga naman ng mga oras na yun ay buhay pa kami ni Ricky.
Dahan-dahan kaming kumawala sa pagkakatali. Si Ricky ang unang nakaalis sa pagkakatali niya. Sa kanya ako tinulungan. Nang nakatayo na kami, pareho kaming nanginginig. Pareho ring luhaan. Habang inaayos namin ang mga napunit naming damit, napansin kong wala na ang bracelet ko. Sinubukan kong hanapin iyon, pero wala na talaga. Nagiiyakan na lang kami ni Ricky. Pinilit naming linisin ang aming mga sarili gamit ang tissue mula sa bag. Halata sa mukha niyang hapdi at pagod. Sakit ng katawan ko. Parang ayoko nang kumilos. Ako rin. Tahimik kaming naglakad. Pilit tinatanggal sa isipan ng mga lahat ng nangyari. Ngayon ka pa ba susuko, Igan? Wag! Hindi tayo pwedeng matakot. Hindi tayo pwedeng pataubin ang ginawa nila. Napatingin ako sa kanya. Sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin niya maging positibo. Sorry Ricky ha. Nadamay ka pa. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan to. Isipin mo na lang ha. Kahit ano mangyari, buhay pa tayo. At yun ang importante, di ba? Mabuti na lang talaga. Hindi nila tayo pinatay. Oo nga eh. Buti na lang talaga. Nako, if I know, panakot lang nila yon. Pero kung ang gusto nila ay takutin tayo, hindi nila alam. Mas lalo tayong lalaban, di ba? Fighter kaya tayo. Iyon na naging takbo ng pag-uusap namin habang paika-ika kami naglalakad papunta sa pinakamalapit na kalsada. Nang makakita kami ng tao, humingi kami ng tulong at agad nagtungo sa presinto para ipablatter ang nangyari. Kinabukasan, base sa sinabi ni Ricky na huwag kami magpahalata na natakot o may nangyari, parang normal lang kaming pumasok. Si Ricky ay may pakanta-kanta pa. Pilit pa rin ako lumalakad ng maayos kahit masakit pa rin ang aking katawan. Nung pumasok si Sofia, pansin namin sa mukha niya na parang walang nangyari. At todong ngiti pa siya sa araw na iyon na para bang masayang masaya siya. Naku, timo niya talagang babaeng yan. Pagkatapos ng kanyang ginawa, nakuha pa niyang ngumiti. Sigurado ako, siya may pakana ng lahat ng yon. Wala namang ibang gagawa nun kundi siya, di ba? Siya lang talaga may butibo. Makikita niya talagang gagawin ko. Ang bulong sa akin ni Ricky. Magkasama na kasi kaming dalawa sa dining dahil iyon ang napagkasundoan ni na Marlon. Bakit? Ano naman ang gagawin mo? Basta, wait ka lang dyan. Kinagabihan, binuksan ko agad ang Facebook ko. Iyon kasi ang pinagkalat ni Ricky sa mga kasamahan namin na buksan ang Facebook nila sa gabing iyon. At base sa sinabi ni Ricky sa akin, gumawa siya ng isang sikretong grupo sa Facebook kung saan ay hinikayat niya mga crew sa restaurant ni Sofia na mag-set ng strike kinabukasan. Inimbitahan niya lahat ng mga crews na sumali sa grupong iyon at doon siya gumawa ng instructions. At ang mga nakalagay sa post, Ipaglaban natin ang mga karapatan natin at huwag kayong matatakot dahil nasa atin ang alas. Ito na ang pagkakataong makaganti tayo sa mga pang-aapi sa atin ng amo nating demonya. at inisa-isa niya ang mga demand. Number 1. Makatao at makatarong ang pagtrato sa mga manggagawa. Huwag kayong sinisigaw-sigawan na lang ng mga parang alipin. Number 2. Karapatang mabayaran ng overtime kapag sobra na sa prescribed normal working time ang tinatrabaho. Number 3. Bayaran ng sakto ang mga manggagawa ng walang kaltas. Ang SS, miscellaneous fees at iba pa ay pananagutan ng kumpanya, hindi ng empleyado na kapirangmot na lamang ang sweldo. Number 4. Pag-regularize sa mga trabahante lalo na sa mga matatagal na at magaling magtrabaho. Number 5. Salary increase. Number 6. Magkaroon ng recreational activities para sa mga trabahante. At number 7. Insurance. Number 8. Separation pay na naaayon sa batas. Number 9. Free lunch. Number 10. Karapatang magpalabas ng mga saloobin na hindi tinatanggal. At nakita ko ang mga feedback ng mga miyembro.
Marami ang sumang-ayon at sumuporta. Pero mayroon ding umalma dahil wala raw itong kasiguraduhan at sa ugali ni Sofia, siguradong matatanggal sa trabaho ang sasali sa strike. At meron ding nagsabi na kapag may kasiguraduhong hindi sila matatanggal kapag sumali, saka na sila sasali. Ano ka ba? Dapat nga ngayon na tayo lumaban habang may alas tayong hinahawakan. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Ay, ibang linya yata yun. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, wala na tayong pagkakataon, di ba? Sa tingin mo ba, magtatagumpay tayo niyan? Magtatagumpay tayo kasi kung bukas tayo mag-strike, sa susunod na araw ay may catering preparation tayo para sa mga malalaking opisyal ng gobyerno, mga bisita na gobernador na ang iba ay malalaking tao pagaling sa Malacanang. Siguradong mabibitin at mapipilayan sila kapag nagtanggal sila ng tao bagong event na yan. Dagdagan pang mapapahiya sila at masisira ang pangalan ng restaurant natin. Paano kung pagkatapos ng event ng gobernador ay saka naman tayo tatanggalin lahat? Nako, hindi tayo papayag niyan dahil hindi tayo papayag kung walang agreement. At kapag nakipag-negotiate sila, ang kasunduan na pipirmahan natin ay nakanotaryo. Pipirmahan niya ng abogado. Kung hindi nila susundin, talo sila sa labor case niyan. Paano kung hindi talaga sila makikipag-negotiate? Tandaan mo, marami silang tauhan sa ibang branches. Baka doon sila kumuha ng mga tao. May isang alas pa tayo. Huwag ka mag-alala. Ano naman yun? Si Sir Marlon! Sasama yan sa'yo kapag umalis tayong lahat sa restaurant ni Sofia. Takutin natin si Sofia. Kinabukasan, alas 8 ng umaga ay nandun na kami ni Ricky sa restaurant. Agad kaming pumesto sa labas, sa may lawn sa harap nito at ikinabit namin ng streamer na "We are on sit and strike." Nang nakita ng aming kasama ng aming ginawa, may 6 na lumabas at sumamang umupo sa amin sa damuhan. Naghintay kami na may susunod pa, pero wala na. Karamihan sa kanila ay nagdadalawang isip, natatakot. Kinakabahan na ako kasi siguradong tatanggalin talaga kami ni Sofia at madadamay pa ang may 6 na crews na sumuporta sa amin. Pero maya-maya lang ay dumating na si Marlon. Hindi pa naman nakaparada ang kanyang kotse ay lumabas na siya nung nakita kami sa harap ng restaurant. Ano ba nangyayari dito? Sit and strike kami, sir. At sa anong dahilan? Kasi sir, sobra-sobra na pang-api sa amin ni Sofia. Ito po ang aming mga demands. At binasa ni Ricky kay Marlon ang mga demands. Nang matapos niyang basahin ang mga ito, walang pasabing nagmadaling bumalik sa kanyang kotse at pumarada. Halos ibangga na lang niya ang kanyang kotse sa poste ng parking area. Nagkatinginan kami ni Ricky. Mas lalo pa akong kinabahan sa inasta ni Marlon. Parang galit. At nang lumabas ito sa kanyang kotse, dumiretso ito sa kanyang opisina. Tingnan mo, Ricky. Mukhang hindi sasali si Marlon. Mukhang galit pa nga eh. Basta. Nasimulan na natin to, ituloy na natin, Igan. Kahit tayong 8 katao lang dito. Pero maya-maya lang ay nagulat din kami nang nakita naming lumabas si Marlon mula sa restaurant. Nagmamadali. Nakamaong lang, naka-t-shirt at tumabi pa sa amin sa pagupo. Sasali na ako. Pwede ba bang dagdagan natin ang ating demand? Ano po yun, sir? Kalayaang malaman ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Kung saan niya ako napulot at anong nangyari sa akin kung bakit wala akong maalala. Nagtawanan lang kaming 8, nagpalakpakan. Sit and strike kami! Sit and strike kami! Nang narinig ng mga hindi sumaling krus ang ingay namin at nakita pa nila si Marlon na kasali namin, nagtakbuhan na rin silang lumabas. Naghihiyawan na animoy nag-uunahan sa isang group picture taking. Nagpalakpakan ng lahat, nagtawanan. Wala nang natira pa sa loob ng restaurant. Kahit ang gwardiya ay nakisimpatya na rin at iniwan ng kanyang pwesto at nakiupo na rin sa aming tabi. Brad, bakit ka nga pala sumali? Masisisanti ka ng agency mo niyan. Naku sir, hindi po. Sasabihin ko po sa kanila na binabantayan kita rito. Baka pagkaguluhan ka ng mga empleyadong na may gusto sa iyo eh. At lalong lumakas ang tawanan. Maya-maya lang may pulang kotseng dumating. Si Sofia. Marahil hindi niya napansin ang mga nag-strike na tauhan niya. Sa kabilang driveway kasi siya dumaan at nasilip lang namin ang kotse niya na pumarada sa parking lot ng restaurant. Pagkalabas niya ng kanyang sasakyan ay dumiretso ito sa loob ng restaurant. Sa side door siya dumaan. Tahimik lang ang lahat. Pigil ang aming hininga habang pinagmamasdan ng kilos niya sa loob na nakikita namin sa pamamagitan ng glass walls ng restaurant.
Nang napansin niyang walang katao-tao sa loob ng restaurant sa ganong araw pa naman kung saan ay dapat ay abala kami sa preparasyon ng darating na mga bisita kinabukasan, isang malakas na sigaw ang aming narinig. What the hell happened here? Where are all the crews? Itutuloy. Abangan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, paki-like naman po. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po. I-hit nyo lang po yung subscribe button. And para ma-notify naman po kayo once na may upload po ako or na-upload ko na yung mga next episodes, i-turn on nyo lang po yung notification bell ninyo. Malaking bagay po ang pagla-like ninyo sa kwento kung nagustuhan nyo at pagbibigay ng mga comment o pagko-comment nyo sa comment section ng mga pananaw nyo sa kwento o yung mga reaction nyo sa kwento. Kahit mga simpleng reaction po yan, malaking bagay na po yan para makita po tayo na YouTube at recommend po ang channel natin para marami pang makarinig ng mga kwento nating ini-upload dito sa channel. And once again, maraming salamat po sa mga nagpapadala ng super thanks at nagpapadala ng mga donations sa GCash account na inilagay ko po sa screen o yung pina-flash ko po na QR code sa screen na kasalukuyan pong naka-flash uli sa screen nito sa mga gustong mag-send po ng donation. Any amount will do po. Hindi po ito mandatory. Kung ano pong gusto nyo o magkano lang po maibigay ninyo, malaking tulong na po yun sa channel natin para sa mga subscription ng mga tools na ginagamit po natin. At maraming salamat po sa mga nag-avail ng membership. Malaking bagay din po yun. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, pero maraming salamat po sa mga nag-avail ng membership. And bago ko po makalimutan, maraming salamat po sa writer ng kwento natin na si Michael Yuha. Maraming salamat po sa pagtitiwala na isa boses kong kwento nyong ito. Hanggang dito na lang po at kita-kinig po tayo sa susunod na kwento, ang episode 5 po ng kwento nating Ang Lalaki sa Burol. Hanggang sa muli, this is your Kuya Dax. Bye-bye!